News Network, Radyo Ronda, DZBS Radio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito yung estasyon kat kaming iti KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kiorositan, alas 11 tiagsap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Magandang umaga muli mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome po sa ating programa sa Usapang Biblia sa Radyo dito sa RPN DCBS Baguio Radio Ronda. Yes. So kumusta po ang inyong umaga? Nawa naman ay maganda ang tulog kahit malapit na ang eleksyon. Kala ko lamig lamig ng December. Usapang lamig talagang panahon na ng taglamig, Brad. Ano? Opo. Pero sana kay Lord wag mang lamig. Yes, ay nang napakalaga doon. Ikaw kumusta ka, Kuya Alex? Kumusta ang iyong nakaraang linggo? Napakabuti ng Panginoon. Marami siyang ginawang kabutihan sa kanyang kapangyarihan. Oo, yan naman ay talagang napakaganda, no? Ang ating buhay na Diyos ay tuloy-tuloy sa kanyang kabutihan. Sabi nga Malakay 3:6, ano? The Lord never changes. At yan ang isang nagbibigay sa atin ng confidence or assurance, ano? Yes. Okay, so isa munang mainit na tos na kape sa viewers natin. Yan, sumabay na. Handa na po ba kayong sumabay sa ating mainit na usapan? Kape-kape muna kayo dyan. Sigurado nagkakape na kayo dyan. Yan. Okay, so Mainit, Pastor. ang pag-uusapan natin ngayon na Kuya Alex ay about rejoicing in the Lord. Hallelujah. Okay, or title natin dyan Joy in the Lord o kagalakan na sa ating Panginoon. Okay? So, pero Kuya Alex, alam mo itong usapan natin ito'y matatagpuan natin sa sulat ni Apostol Pablo sa babasahin natin mamayang talata sa Pilipos o Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 7 yan. Opo. At makikita natin mamaya, we are going to be amazed. May bumati sa atin si Ryan Tor. Bless Monday morning to both of you, Pastor. Merry Christmas to everyone. Ay, salamat po at Happy New Year na rin. Thank you for tuning with us, Ryan Tor. At of course, si Brother Eddie Bona. Nice program, Pastor. God will bless your ministry. Amen. Purihin po ang Diyos. Talaga namang ang gawain ng Diyos ay hindi yan na basta-bastang mawawala, ika nga po mga kapatid, ano? So again, going back, itong pag-uusapan natin about the joy in the Lord. Ito ay turo ni Apostol Pablo during the time that he was imprisoned, brother. Yes. Na the early imprisonment ni Paul during the time of Roman Empire. He was imprisoned somewhere in Rome. At habang nakakulong siya, ay makita mo dito sa pinaka-theme ng kanyang epistle, dito sa epistle of Philippians, ay ang theme niya is joy, kagalakan. Yes, understanding the background nung ginawa niya itong sulat nito, paano kaya na nagagawa pang magturo ni Apostol Pablo na magkaroon ng kagalakan or kung tawagin natin ay joy? Kung iisipin natin, nakakulong siya. And also we have to understand ang pagkakulong niya
at that time compare sa kulungan ngayon ay napakalaki po ng pagkakaiba. Opo. Ngayon may mga entertainment sa loob ng kulungan, pero during the time of Roman Empire, pag ikaw ay nakulong, Brad, walang kuryente dyan. At talagang masasabi mo ay talagang ramdam mo ang kalungkutan pag ikaw ay nasa loob ng kulungan. Well, in fact, kahit nga ngayon, yung mga kulungan natin ngayon, ang mga napupunta dyan ay hindi masaya. Yes, totoo. Ramdam pa rin nila ang kalungkutan, Lungkutan, kagaya especially yung malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga gawain nung ikay nasa laya. In short, hindi masaya sa loob ng kulungan. Puspos ka dyan ng kalungkutan, especially kay Apostol Pablo. Remember, Roman time yan, brother. At ang reason pa ng pagkakulong ni Pablo is because of his stand as a Christian. Kasi itinuturo ni Apostol Pablo kasi yung tungkol sa mga aral kay Jesucristo, particularly yung magandang balita. Opo. But because of that, Paul was imprisoned. And dagdag natin sa ating mga viewers na pinag-uusapan ng korte noon kung paano ipe-persecute unto death si Pablo. Antindi, Pero sa kabila po ng lahat ng ito, marami pang umaaway kay Pablo. Yung iba nga, sabing ganyan, maraming kumakalaban sa akin, sabi niya, at ako'y sinisiraan. Marami silang mga words against me. So, ganyan ang kalagayan ni Paul. But despite of those circumstances, situation ni Paul, meron pa rin siyang sinasabing kagalakan, at ang nakakamiss pa rito, brother, yung kagalakan na itinuturo niya, joy in the Lord. Ang sabi niya, is not maging joyful ka sometimes? O hindi kaya paminsan-minsan? Ang sinasabi niyang kagalakan ay always. Hindi naman ito, brad, At also, we have to look, yung sinabi niya, later on, makikita natin, joy in the Lord, kagalakan sa Panginoon. So, doon may makikita tayong, may sinasabi siyang kagalakan kakaiba. Brad, hindi niya sinabing joy in our wealth. Yes, hindi niya tama. sinabing joy in our good health or success or career. Yes. Ang sabi niya, Worldly. joy in the Lord. Yan. Ngayon, meron tayong katanungan dito, brother. Si Apostol Pablo, meron siyang ganitong klaseng joy in the Lord. Ang tanong, sa ating mga Kristiyano kaya, pwede natin kayang magawa ito? Because, of course, understood na si Apostle Paul ay Kristiyano. May pananampalataya sa ating Panginoon. May relasyon sa ating Panginoon. Tayo rin, sa panahon natin ngayon, merong mga may relasyon sa Panginoon. Ang tanong, tayo mga may relasyon sa Panginoon, kaya din ba kaya natin magkaroon ng tinatawag na joy in the Lord despite ng mga situation, circumstances sa ating buhay? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong maganda yan, Pastor. O sa grasya ng Panginoon na let us learn from the experience, from life, from teaching of our Lord Jesus Christ through the life of Paul. Yan ang pag-usapan natin. Pero kapatid, bago natin pumunta sa ating usapan, ay pwede bang basahin mo muna ang ating pinakateksto? Philippians chapter 4 verses 4 to 7. Okay. Sabi po sa sulat ni Pablo, Pilipos 4-7. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutiang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Okay. Salamat kapatid. Thank Tayo you, Lord. manalangin. Hallelujah. Amang Diyos, muli kami iyong gabayan sa Opo. aming sasabihin sa umagang ito. Kami po'y ingatan po ninyo sa katotohanan ng iyong salita at ilayo po sa kasinungalingan na gawa ng kaaway, Panginoon, sapagkat sa iyong salita lamang po na tunay na may kalayaan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Kapatid, Amen. isuyo mo nga muna kay brother natin yung live. Okay. Ayan. So,
purihin ang Diyos. So again, nag-greet si Reb Anamong. Have a blessed day, Pastor. Sa'yo din, Reb Anamong. Salamat sa iyong pagsusubaybay at pag-comment na rin. Okay? So, tayo'y dako na sa ating usapan. So, joy in the Lord. Meron lang tayong gustong pasimulan sa ating pag-uusap. Diba, pag tayo'y ang tawag doon yung tayo'y nag-aaral pa, yung tawag dito, yung ginagawa natin sa panata, diba? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan. Okay. So, yan ang tandaan natin na diyan papasok ang ating usapin sa araw na ito. Sabihin natin itong sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan. So, unang-una, sa binasa natin ay makikita natin na upang magkaroon tayo ng tinatawag na joy in the Lord, bro, o magkaroon tayo ng kagalakan sa ating Panginoon, ay kailangan isa sa dapat nating gawin ay magkaroon tayo ng kaisipan o pag-iisip na patungkol sa Diyos. Yes. So in short, isaisip natin yung mga ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos. Isaisip natin ang kanyang salita, isaisip natin ang kanyang mga turo. At particularly yung kanyang mga ginawa, bro. Alam mo, brother, sa buhay nating mga tao, there are many tawag dito, mga disappointment, discouragement na nangyayari sa ating buhay. Ikaw ba, kapatid, di ba? Ilang beses na nakaranas ka ng mga discouragement. Daming distraction sa buhay. Di ba? At kapag nasa ganyang sitwasyon ka, ay alam mo yung kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Ang hirap maging masaya, in short. Sobrang lungkot at dami mong kabalisahan. At minsan, ang pwedeng magpasaya sa'yo ay kung ano ang meron ka. Halimbawa, let's say na meron kang mga kaibigan na nagpapasaya sa'yo. Ay maganda yan. Meron kang pamilya na nagpapasaya sa'yo. You have joy in your family. You have joy with your friends. Hindi naman kaya pwedeng sa ibang bagay, you have joy with your loving pets. Di ba? Minsan nagiging masaya tayo sa mga alaga nating at hindi kaya kung ano mang meron ka, halimbawa may mga ari-arian ka na it could give joy para sa iyo. Pero alam mo, kapatid, itong mga ganitong joy, ito ay pangkaraniwan lamang. Yes, temporary Pero lang. may tinatawag na mas importanteng joy na dapat meron ng isang Kristiyano. Yan yung sinatawag nating joy in the Lord. Yes. At para magkaroon tayo niyan, Thank dapat you, Lord. umpisahan natin ang ating pag-iisip. Kailangan sabi nga ng Roma chapter 12, magkaroon tayo ng renewal of mind. Magkaroon tayo ng pananaw sa pagkakaroon natin ng kagalakan. Kapag sa ating pag-iisip pa lang, kapatid, ay sa isip pa lang ay nagkakaroon ka ng bagong pananaw ng kagalakan mo, bro, ay tiyak na magkakaroon ka ng tinatawag na first step na magkaroon ka ng tinatawag na joy in the Lord. Okay? At sa isip, for example, brother, naalala mo ba nung ikaw ay namumroblema kunwari sa ginawa sa iyo ng isang tao? Medyo magbalik tayo sa mga naranasan natin sa ating mga nakaraan. Halimbawa, ikaw, brother Alex, alam kong nakamove on ka na dyan Opo. Pero ito'y usapan lang. Ano ba yung pwede mong maalala na kung saan ay may ginawa sa iyo ang tao at yun doon ka na lagi mong iniisip yung ginawa at ito'y negative? May naalala ka ba? Marami po, Pastor. Sa mga ganyan sitwasyon, Pastor, una talagang mag-iisip ka, magdadamdam. Pero kung ayun tulad ng pinag-uusapan natin, kung nakakonect tayo sa Panginoon, yung joy in the Lord na yon ay pag may joy in the Lord ka, andun yung pag-ibig mo. Amen. Isa yan. Isa yan yung love. Kung baga sa kwan you are influenced by love. Yes, sabi nga ang pag-ibig
it covers multiple Yes, multitude yun, of sins. Pastor. Cover up lahat. Amen. O yan. So, di ba kapatid, may napansin ko sa sinabi mo ay nakafocus ka doon sa ginawa ng tao pero purihin ng Diyos, praise be to God, by His grace ay dahil nga ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, ay may iba kang mindset ngayon. So sinasabi lang natin dito, huwag tayong mag-focus kung anong ginawa sa atin ng tao. Yes, opo. Mas mag-focus tayo kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. At kapag nakafocus ka sa anong ginawa ng Diyos sa'yo at ano pa yung gagawin niya at ano pa yung kasalukuyang ginagawa niya, kapag doon ka nagfo-focus, mas magkakaroon o mapufulfill sa'yo itong tinatawag na joy in the Lord. Opo. Okay? Thank you. Halimbawa na lang na to, isipin natin. Balik tanawin natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung ialay niya ang kanyang buhay doon sa cross. Na kung saan sa kalooban ng Ama ay isinugo siya upang bayaran ang ating mga kasalanan. So pag-isipin mo na lang na tayo na undeserved, na kung saan we all deserve hell but undeserved sa langit dahil lahat tayo makasalanan. Opo. Kung iisipin mo yan, yung ginawa ng Panginoon na yan, hindi ka ba magagalak? Sabi nga, ang pinaka-importante sa ating mga mananampalataya sa ating buhay, alam mo, okay lang punong-puno ka ng problema, basta alam mo na may ginawa ang Diyos sa iyo na kung saan ay mayroon kang assurance o kasiguraduhan ng iyong kaligtasan. Amen. Kaya, yan lang, dyan tayo mag-focus sa ginawa ng Diyos sa atin at applicable yan even sa ibang aspeto ng ating buhay. For example, may nalugi ka kunwari sa negosyo. Ngayon, doon nakafocus ang isip mo sa pagkalugi sa iyo sa negosyo, yung isang circumstance yan kunwari. Imbis na doon ka nakafocus, ang isipin mo pa rin kung ano naman ang gagawin ng Diyos sa iyo. Tandaan natin na may isang Diyos na sabi ay naggagabay sa atin at hindi tayo pababayaan. Tandaan natin na lagi nating isipin kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Opo, mas yun. doon ka mag-focus. Kasi ika nga kung sa problema ka nakafocus, actually nasa Biblia yan, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, malinaw na hindi naman natin kayang pahabain ang ating buhay kung tayo'y puro isip ng mga problema o kabalisahan. Yes, Hindi nga natin kayang dagdagan ng ating buhay. Opo. Sa halip, ang anong sabi diyan ay yun nga, isa sa dapat nating isipin, kaya nga sabi, isa isip, ay alalahanin natin na ang Diyos ay noon pa ay tapat na. Thank you, Lord. Ikaw, brother, tatanungin kita. Siguro naman ay naniniwala ka kung ano ang kayang gawin ng Diyos noon, ay siya pa rin kaya niyang gawin hanggang ngayon. Kung noon ay hindi ka pinabayaan, ay bakit naman pababayaan ka na niya ngayon? Mas lalo ngayon. Amen, di ba? Kasi, Pastor, talagang yung damandama ko yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Patuloy yung... Amen. Tama yung sinabi niyo, Pastor, kanina. Marami man tayong mga pagsubok, pero ang pinangangkuha natin yung pangako niya, kaya tayo dun nadadala. Yan. So, amen to that, bro. Kaya, isa pa, ang kagandahan ng nagbabasa ka ng Biblia. Alam mo, ang Biblia is a historical book eh. Sinabing historical book, His history. So, pag binabasa mo to, ay nakikita mo yung mga ginawa na ng Diyos from the past. At ang tindi ng mga ginawa ng Diyos kung ibabase natin sa Biblia. Ang dami, kapatid. At kung babalik tanawin natin lahat ng ginawa ng Diyos, it will give us peace of mind and that peace of mind will result into joy in the Lord. Di ba, kapatid? Opo. Ay grabe naman Kaya nga imbis na sa problema tayo nagpo-focus, ang focus natin ay kung ano ang ginawa ng Diyos, ano ang kaya niyang gawin at patuloy niyang ginagawa. May isa akong naalala na sabi ni Patriarch na si King David. Ang sabi niya, surely, sa Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yes, Kita mo, ang kabutihan ng Diyos na nagpapatuloy habang buhay tayo rito sa lupa. At kaya gaya na sabi ko kanina, kung ginawa niya ang kabutihan sa iyo noon, bakit naman hindi niya magagawa ngayon? At bakit naman hindi niya magagawa bukas? At hindi nagtatapos doon. Ang sabi pa ni King David,
and I will dwell in the house of the Lord forever. So in short, hindi lang hanggang dito sa lupa yun ang pa. ang ginagawa ng Diyos na kabutihan niya sa atin o gagawin pa kung hindi maging hanggang sa kabilang buhay, doon sa langit ay magpapatuloy ang kanyang mga ginagawa para sa atin. Kanyang katapatan, Pastor. Ayan. So, yan. So, lagi po nating isa-isip, mga kapatid namin na mga na sumusubaybay, isa-isip natin yung ginawa ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos, at patuloy pang gagawin. At isa yan na makapagbibigay po sa atin ng joy in the Lord. Ngayon, pangalawa, kapatid, sabi natin una, sa isip. Opo. Ano yung pangalawa? Salita. Ayan, sa salita naman. So, pagkatapos na isinasa isip natin to, ay mahalaga rin para magkaroon tayo talaga ng joy in the Lord, ay yung ating sinasabi. Ano bang ibig sabihin nito na sinasalita mo ang mga pangako ng Diyos. Ayan, ang kanyang mga aral para magkaroon tayo ng tinatawag na joy in the Lord. Yan yung isalita mo kung ano yung mga promises niya sa'yo. Kasi alam mo, si God mismo, siya ang nagsabi na ipaalala niyo sa akin ang aking mga pangako. Opo. Ano? Tandaan natin, kapag pinapasok tayo ng mga takot, ng mga problema at bahagi ng buhay natin, tao tayo ano? We are living in a corrupted world. Sa place ba tayo, Pastor Andyan talaga yan. Ano? Pero tandaan natin, imbis na tayo nagrereklamo, o puro tayo whining, sabi nga, complaining, why not declare or proclaim the word of the Lord? Yes. For example, yung halimbawa, Thank you, Lord. natatakot ka, namumroblema ka sa isang tao. Imbis na ganyan, ang sabihin mo, ipaalala mo sa salita na ang Hebrew 13:5, pakibasa nga. Halimbawa, ito yung isang example. I-declare mo yan o i-proclaim mo yung mga pangako ng Panginoon sa iyo. Sige, pakibasa natin, kapatid, itong Hebrew 13:5. Okay, sabi po sa Hebreo 13:5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Tuloy mo, kapatid. 6. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Yan. So, di ba? Ako lagi kong ginagawa din yan sa Christian life ko. Opo. Kapag bilang isang tao, normal tayo natatakot. Naman. Pero lagi kong pinoproclaim yan. Yes. Sinasabi ko sa Yan sarili talaga. ko, Thank ang you, Lord. sabi ng Panginoon sa akin, huwag akong matakot. Ano Hallelujah. ang magagawa ng tao sa akin? Opo. Ayan. So, i-proclaim mo yan. Kasi yan ay salita ng Panginoon. Yung pagde-declare o pagko-proclaim, wala pong kapangyarihan yan. Kung hindi, iyan ay makakatulong sa atin na it reminds us, na ipinapaalala sa atin na, wow, oo nga pala, nakakalimutan ko. Kaya mahalaga na ito'y sabihin natin upang ito'y mapaalala sa atin. Yes. At second thing ay mapaalala rin ang kaaway. Sino ba ang kaaway natin? Ang Diablo. Yes. Alam po ninyo, ang Diablo ay reality, nandyan po yan anywhere. Maaring ang sa mga oras na ito nandyan lang sa paligid mo. 1 Peter chapter 5 verse 7, mag-ingat tayo sapagkat ang ating kaaway, ang Diablo, ay nandyan lang, aali-aligid at naghahanap ng pagkakataon. Since the devil is a spirit, kaya sometimes hindi tayo aware. Pero kapag nakikita kasi ni Satanas na ikaw ay tumatalab yung mga pinapasok niyang problema sa iyo, akala ni Satanas ay nakikita, nagre-response Oo. na. Remember that Satan is not all-knowing. Diyos lang ang all-knowing. Hindi niya talaga alam kung anong nasa isip mo. Opo. Pero binabase ni Satanas kung Oo. ano yung Reaction. reaction mo. Ngayon, pag dineclare ng iyong labi, ay nanginginig si Oo. Satanas dyan na, naku, nagsalita Gana na siya ng naman, butas. nagsalita na naman siya tungkol sa Diyos, at yung sinabi pa niya yung pangako ng Diyos, kagaya ng hindi kita iiwan, Thank you, hindi kita pababayaan, huwag kang matakot. Opo. Amen? Alam mo, yan ay isang paalala sa atin. So we will have this joy in the Lord. Nasa isip mo na, sinasalita mo pa. Di ba? So,
ano pa ang isa pang dapat nating gawin na kung saan ay makikita natin dito sa itinuturo ni Apostol Pablo. Diba? Sa isip, sa salita, ano yung susunod? Gawa. Sa gawa naman ngayon. So, ang sabi ng Biblia, meron ka ng sa Philippians chapter 4 verse 8 kasi yan, sabi nga yan, think of these good things, or in short, think of the word of the Lord or the goodness of the Lord. Ngayon, sa gawa naman. May isip ka na, may tamang pag-isip ka, may tamang pananalita ka. Ngayon, sa gawa naman. Para mas malubos at talagang maranasan natin yung naranasan ni Apostol Pablo na joy in the Lord, we have to do something. Kailangan isagawa natin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, kung hindi isagawa natin. Alin? Yung kalooban ng Diyos, yung ikararangal ng Diyos, yung gusto ng Diyos. Actually, sinabi naman ni Apostle James yan sabi niya ganyan sa James chapter 2, na I think that's verse 16, na kung saan ang sabi niya, anong silbi ng ikay nakikinig lamang pero hindi mo naman ito isinasagawa? Lalabas ay walang magiging pakinabang. Tandaan natin, para talagang maging totoo yung joy in the Lord natin, ay kailangang isagawa natin. Actually, mas natutuwa ang Diyos kung isinasagawa mo. Maganda na nasa isip mo, at maganda na ipinapahayag mo, at mas maganda na ito ay ina-apply mo. Opo. At tandaan natin, itong pagsasagawa, dapat meron tayong tinatawag na pusong servant heart. Yes, yun. Number 1, Pastor. Oo, servant heart. Sacrifice. Oo, pag sinabing servant heart, paano ba ako magagamit ng Diyos? Kasi sabi natin kailangan may gawa hindi pwedeng ang isip lang na hindi kaya sinasabi mo lang. Pero mas makikita na talagang you are serving the Lord, not only in your mind and in your words, but also through action. Diyan I think basahin niya na yung sabi ni Apostle diyan sa 1 John 3:18. Tingnan nga natin ang sabi. 1 John 3:18. 1 John 3:18. Okay, paalala, mamaya meron tayong question and answer portion. Okay, this time tumawag po yung makakasagot ng tanong. So, kung sinong sumagot, nandyan yung contact number natin, 0925-395-7723. Pag alam mo ang sagot, tawag ka. At kapag tama ang sagot mo, automatic 200 pesos ang ating ibibigay na reward direct in your GCash. Okay? Yes. Sige, Kuya Alex. Okay, sabi po sa 1 John 3:18. Pastor? Apo. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yes, kompleto, Pastor. Yun. So sabi, okay na may godly mind ka na, may godly thinking ka na. Philippians 4:8. Meron ka na pananalita. Tapos Acts chapter 3 verse 17, Tapos ngayon, meron ka naman gawa dapat. Yes. Hindi lang Works. salita. Malinaw yan sa sinabi diyan na ipakita natin sa gawa. Okay? Kaya magkaroon tayo ng talagang pagpapagamit sa Panginoon, ay isang ipag-pray natin na bigyan tayo ni Lord ng servant heart. Yes. Ano ba tong servant Totoo heart yan, na ito? Pastor. Yung desire na magamit ka ng Diyos. Alam mo kapatid, napakalawak naman ng gawain ng Diyos there are many ways na paglingkuran natin ang Diyos. Di ba? It's given naman in Roma chapter I think 14 yata yan, na kung saan it is the Spirit that partake or tama tawag dito, or give the gift, the spiritual gift. May kanya-kanya tayong role na dinisenyo ng Diyos sa atin. Yes, of course, ang number 1 na role natin ay maging witness ng ginawa ng ating Panginoon in Acts chapter 1, di ba? Bilang isang Kristiyano dapat ay patotoo. At of course, bilang patotoo ay hindi lang sa salita. Of course, yung lifestyle mo, di ba? Hindi pwedeng puro patotoo na Kristiyano ka pero hindi makita. Opo. So, going back, ayan, dapat magkaroon tayo ng servant heart. Alam mo, hindi natin sa Diyos. Sometimes, yung iba, iniisip nila, I want to serve the Lord. At
At napakaganda yun. Na mayroon kang ganyang mga Kagalakan. na puso, no? Kasi kapag meron ka ng pagsaserve, diyan mas lalong mararanasan mo yung joy in the Lord. Alam mo kapatid, ikaw tanongin kita, kamakailan lamang ikaw ay nagtinda ng binatog. Ay, opo. At naranasan mo ring mag-construction. Yes, Tanongin kita, bro, napagod ka ba nung ikay nag-construction? Napagod. Oo, di ba? Nagtinda ka, napagod ka. Napagod din po. Oo. Ngayon, nung kakain ka na, masarap ba ang pagkain? Regardless, kahit anong ulam. Masarap. Oo. Ang point ko rito, mas masarap magpahinga kapag totoong pagod. Mas masarap kumain kapag totoong gutom. Yes. Pakainin mo ang hindi gutom. Although pwede niya sabing masarap, pero iba yung joy ng Opo. totoong gutom. Yes, talagang. Tama? Oo, ubusin Iba rin yung totoong joy ng isang taong ano ba sinabi ko na, gutom, Gutom. tapos Tsaka yung hindi gutom. Pagod. Pagod. mas masarap magpahinga kapag totoong napagod ka. Oo. Lalo Yes, na talagang yes. yung mga masisipag nating nagtatrabaho diyan, 'di ba tama po? Ang sarap pag uwi mo sa iyong tahanan at makita mo ang iyong kama o kahit anong klaseng kama pa 'yan. Pag nakita mo yung kama, kasarap magpahinga kasi pagod ka. Gayon din sa Diyos, Brad. Kapag tayo ay pagod, ibig sabihin tayo ay nagpapagamit, nararanasan natin yung mga hirap, sacrifices sa paglilingkod. Alam mo, totoong mararanasan mo ang sacrifice, ang suffering kapag gumagawa ka. Yun, Pastor. Kumikilos ka. Opo. You are going in ministry. No? Iba yung nandoon ka sa ministry, na-experience mong mapagod, na-experience mong awahin ng mga tao, Nagagalit. na-experience mo lahat yan, na-experience mo because you are working. Opo. At kapag nandoon na yung tinatawag na comforting ng Panginoon, masasabi mo ngayon, mas masarap. Yes, thank you, Lord. Doon papasok yung joy in the Lord. Ganyan ang nangyari kay Apostol Pablo. Grabe ang pinagdaanan ni Apostol Pablo, Brother Alex. Opo, Yung Pastor. context kaninang sinabi ko, matindi. Pero, yung kagalakan na meron kay Pablo, dahil in-apply niya ito meron siyang sa isip, meron siyang sa salita, meron siyang sa gawa. Kaya na-experience ngayon ni Apostol Pablo yung tinatawag na joy in the Lord. Well, in fact, dito sa epistles niya sa Book of Philippians is 16 times na sinabi niya yung word na rejoice and joy. Imagine mo nagagawa pang gawin niya ang bagay na yon. Kaya ngayon mga kapatid, as a believer, as a Christian, yung nagawa ni Apostol Pablo ay kaya rin po nating gawin as we apply and learn to life of Apostle Paul. Opo. I-apply din natin ito sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano ang isa-isip? Isa-isip mo ang ginagawa ng Diyos sa iyo at patuloy niyang gagawin. At sa salita, tandaan mo may mga pangako ang Opo. Panginoon sa atin. At diba alam natin, bro, tanungin kita, ito basic question lang ito, nagsisinungaling ba ang Diyos? Ay, hindi. Given yan, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa kanya nga, puro katotohanan. Amen, di ba? So, never na magsisinungaling ang Diyos sa atin. Kaya kapag sinabi niya at pinapaalala mo sa sarili mo yung mga pangako niya, ay nagkakaroon ka nitong tinatawag na peace of mind or inner peace. Opo. At pag meron kang inner peace, that will result into joy in the Lord. Kasi mahirap ka magkaroon ng joy kung walang peace of mind. Pastor, sa tungkol sa pagsiserve, may kanta dyan Di ba? Sabi niya, meron mga kanta dyan. sabi niya, we will serve the Lord even the trials come, none separate us from the love of God. Kantahin mo nga, bro. Ayun yun. Yung pagsiserve mo. Sige. Parang magkinabang ka yata, no? Sinabi mo ang kantahin mo, Pwede naman, pero wag na lang. 3 minutes yun. 3 minutes ba yun? Sige. Pero tama, totoo yan, bro. Anyway, nabanggit natin yung speak. Pwede mo rin namang kantahin. Kantahin mo ang mga salita at pangako ng Panginoon. Ang ganda din na sinabi mo yan, kapatid. Sometimes i-play mo yung mga kanta o mga worship song na kung saan ay diyan maririnig mo yung mga salita at promises ng ating Panginoon. Amen. So yan. So meron pa akong idadagdag, kapatid. So meron tayong sa isip, sa salita at sa gawa. Ngayon meron pa akong idadagdag dito based sa ating talata.
isa pa na idagdag natin ay panalangin. Yes. Ha? Okay. Prayer. Totoo yun. Okay? Alam mo, meron ka na, okay ka na sa pag-iisip, ano? Meron ka na ring salita, pakabuti at merong gawa, talagang may pakinabang na talaga. Opo. Pero bilang isang tao, normal sa ating tao na we will be bombarded by problems. Tao tayo eh. Ang tao kahit ayaw mag-isip, papasok at papasok sa isip natin ang mga problema. Okay? Given na yan. Opo. Bahagi Totoo. ng buhay natin yan. Warrior, Yes, natural totoo. warrior Totoo ang yan. mga tao. Kahit Kristiyano, natural warrior Oo. tayo. Ngayon, ito papasok yung sabi ni Pablo. Basahin nga natin uli yung Philippians chapter 4 regarding dyan sa prayer na yan. Basahin natin yung verse 6. Verse 6 po. Philippians chapter 4 verse 6. Okay. Philippians 4, chapter 6, no? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Ayan. So, malinaw dyan kapatid, ang sabi ay huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Take note, in anything. Yes. O sa halip ay hingin ninyo sa Diyos. In short, prayer. Opo. Alam mo, Hingin. makikita natin yan sa buhay ng mga totoong mananampalataya. Even in the Bible, si King David dumating sa point na siya'y nag-aalala. O si Peter dumating sa point na siya'y nag-aalala. At very evident yan sa buhay nating mga mananampalataya. Tayo ay talagang papasukin ng pag-aalala. At kahit anong bagay pwede nating alalahanin. Pero napakaganda ng sinasabi rito ng ating Panginoong Hesus through Paul na imbis na tayo yung mabalisa ay hingin natin Opo. sa panalangin. Ano? So that will complete our joy in the Lord. Grabe, mayroon ka ng isip. Sa isip, may sasalita ka na, mayroon ka na sa gawa. At para mas covered ka, mas establish ka ng joy in the Lord, ay isama mo ang panalangin. Kaya napakahalaga ng araw-araw na panalangin. Kasi tao tayo. Well, it's part of our life. Kahit Totoo yan, Pastor. kahit pa sabihin na malaki ang tiwala mo sa Panginoon, as a human being, it's part na tayo ay mag-worry. Opo. Pero kapag binanatan ka ni Mr. Worry, banatan mo naman ng panalangin. At ang sabi diyan sa panalangin, ipanalangin mo anumang bagay. Anumang nagbibigay ng worry sa iyo, ipanalangin mo yan. Mga problema, paano ang pambayad ng bill mo sa kuryente, sa school, or hindi kaya problema ka sa relasyon, anumang bagay ay ipanalangin mo. Okay? So yan ang gagawin pala natin, Brother Alex, upang maranasan natin itong naranasan ni Apostol Pablo na kung tawagin niya ay joy in the Lord. Yun ang solusyon, Pastor. Yes. Okay. So, grabe pala, ano? So, ikaw, ano bang pwede mo pang idagdag dito sa ating na naging paksa ngayong umaga? Pastor, sa eksena nang nakikita ko dito, no, nung napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Paul, no, tulad nga nung sinabi mo na nasa bilanggo sila, no. Kung tutusin, nasa bilanggo ka, punong-puno ka talaga ng kalungkutan at kabalisahan doon eh. At ang isa pa, tulad na nabanggit niyo, Pastor, hindi lang basta nakakulong yun. Nakatali pa. Naka-chain sila at that time. Ganun ang kulungan nun eh. Ganun ang kulungan nun. Pero, tignan mo yung mindset ni Paul. Ang sabi niya, magalak. Nagagalak pa siya. Talagang isinurrender niya, pinix niya yung pag-iisip niya sa Panginoon. Kaya nandun yung joy in the Lord. Hindi magagawa ng tunay na mananampalataya yun kung hindi ganun ang mindset ng mananampalataya. Tulad ngayon, dito sa secular, no? Marami ngayon pag nakulong, iba-iba na yung naisip. Iba-iba na pwede nang pumatay, pwede tumakas. Kaya yun ang advantage na nasa Panginoon na yun. Talagang Amen. isinusurrender lahat sa Panginoon ng
pray ang number 1 doon. Hingin mo. Yes, Hingin number mo. 1. Oo, pray. Tama. Pray talaga. Meron ka ng sa isip, Philippians 4:8. Meron ka ng sa salita. At meron ka na rin sa gawa. At of course, ikumpleto natin Oo. sa panalangin. And sa Paul experience, ay magkakaroon nga tayo talaga ng tinatawag na joy in the Lord. I-follow up mo mga kapatid kasi hindi makita yung mga na-watching. Follow up mo. So, ayan, mga gilo naming taga-subaybay. Nakita natin dito sa Philippians chapter 4 verse 4 to 7 na kung saan ay nagkaroon tayo ng enlightenment or understanding kung paano natin magkaroon ng tinatawag na joy in the Lord. And as a believer, bilang isang tunay na mananampalataya ng Panginoon, ay magagawa din natin ito. Kung ito ay susundin natin itong payo o aral ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 4. Okay, so ito na. Ihanda nyo na ang inyong mga telepono o cellphone at sapagkat ibibigay natin itong katanungan, pero bago yan, hihigop muna tayo ng mainit na kape. O yan, so ayan. Okay, so Brother Alex, dadako na tayo sa question and answer portion natin. Na. Ano kaya? Sabi ko nga Maghintay tayo ng calling. nanonood pala sa atin si Pastor Jonathan Arsenal. Yes, Pastor, good morning. I miss you. Oo, nanonood din si Madam Estelita Andaya. Okay. Hallelujah. Si Pastora pala ito, no? Si Pastora Estelita Andaya and Erwin Padilla. Si Pastor din, si Pastor Erwin Padilla is also watching with Kamag-anak us. ni Robin yan. So salamat po sa inyong mga pagsusubaybay. So ito na. Sino kaya ang mananalo ng 200? By the way, tumawag po kayo, hindi na po comment kasi pag comment pwedeng may delay, maging unfair naman doon sa mabagal ang internet. Maganda, legit, actual. Kaya ngayon actual na lang. So tawag kayo ngayon kung alam nyo ang itatanong natin, Yung sagot. yung sagot doon sa itatanong natin, At nandyan po sa inyong screen, pakibasa mo nga Kuya Alex yung number natin. Ayan, nandyan sa screen. Medyo malabo na mata ko eh. Yung number po natin, ito po yung tatawagan nyo. 0925-3957-723. Yan po. Pagka alam nyo na yung sagot, kapag sinabi na po yung katanungan, tumawag na po kayo. Pastor. Yan, tama. Tumawag sila pag alam nila ang sagot. Oo. Ngayon, Tawag na. Ito na yung, teka, huwag mo na tumawag. Wala pang tanong. Ayun na. Magugulat ako kapag Alam na yung sagot, alam. mukhang kakaiba yan. Sige, ito na yung tanong. Yun Rate na. nyo yung sarili, Okay. So, ang tanong, ano? Teka, Ito na kami. Parang excited. Okay. Alam na yung sagot. Okay. Ano yung tatlong bagay Nako. na dapat ina-apply natin bilang mananampalataya upang makamtan natin yung tinatawag na joy in the Lord na siya ring naranasan ni Apostol Pablo. Okay? Ano yung tatlong bagay na nabanggit natin kanina? Na-connect pa natin yan sa kapag ikaw nagbibigay ng panata sa eskwelahan noon. Eskwelahan. Ano ang tatlong bagay na yan? Okay, na gawin natin upang maranasan din natin yung naranasan ni Apostol Pablo na joy in the Lord. Ayan. So, nandiyan yung contact number natin. At Tawag na. 0925-395-7723. Yes, tawag na. Mga caller, mga kapatid natin dyan. Or hindi kaya, ano ba yung contact mo? Naalala ko pala yung cellphone ko na nakatutok pala. Sa number mo na lang. I-announce mo yung number mo ngayon. Babaguhin natin yung number na lang ni Brother Alex. Ano yung number mo? Yung additional sa number natin, 0970 0970
166 166. 2668. Yan, Okay. 2668. Diyan pala kayo tatawag kasi yung cellphone ko pala nakatutok pala, nagagamit. Hindi ko pala pwedeng i-close. Sige, ulitin mo Kuya Alex. Okay, ulitin ko. 0970 166 2668. Yan po ang ating number. Yan. So, sige. Tawag na kayo kay Brother Alex kung alam niyo yung sagot. Pero habang hinihintay natin yung caller natin, bro, i-greet natin uli yung ating mga masigasig na manggagawa at supporter ng ating Yan na, Pastor, supporter. ng ministry. So, unang-una, si Brother Jose Taming, ating binabati ang ating masipag na manggagawa na ito. Okay? At ayan, may tumatawag. Sagutin mo na, kapatid. Sana ito ang makasagot. Sige, pakinggan natin. Hello. Anong sagot? Ang tatlo ay isip, salita at gawa. Nako, congratulations. Pangalan, taga saan sila? Ano pong pangalan niyo, madam? Na Pinong. Is Silan. Shilan, pakiulit nga para i-take note ni Kuya Alex. Sige, congratulations, Madam Olene. Ano pangalan niyo po uli? Edna. Edna, yan. Edna Pinong. P-I-O-N-G. Edna Tinong, yan. Okay, so magko-call back kami sa iyo at hingin namin yung GCash number mo mamaya, At tulad ng pinangako natin ay meron kayong 200 pesos maya-maya. Ay, pwede pala i-correct. Teka, para narinig. Ganito pala. Ayan. Sige. Ulitin natin, madam. Taga saan po kayo? Silan La Trinidad. Silan. Ayan, Shilan La Trinidad. Okay. Si Madam Edna. Oh, Ayan. winner na po tayo. No, may winner tayo. Congratulations, kayo ang unang nanalo, Ayan. Okay. So, mamaya tatawagan ka or tama, magko-call back tayo, kunin namin yung inyong GCash. Congratulations ulit, madam, at talagang nakikinig itong si madam. Opo, nakikinig, At, nagsusubaybay. pabati po sa mga taga Shilan, Opo. Okay, God bless you. Maraming salamat. Ayan. Oh, God bless them, sir. Okay. Okay, thank you very much. Mayroon na tayong winner, kapatid. Okay, Okay. God is good. So, May ayan. na. So, abangan natin next time. God's willing, ay may magdagdag ng premium. Mas masaya pag mas malaki, Okay, sigurado may magsusubaybay talaga. Ayan. So, Tinong. ayan, kapatid, ituloy natin yung pagbati sa ating mga sponsor. Ayan, banggit natin si Brother Jose Taming. Meron siyang business na Real Smart Pro. At pag ay ibibigay ko yung link doon sa ating YouTube channel. Kung may balak kayo magkaroon ng mga dream house, ayan, ay merong tayong kakilala na pwede po kayong mag-connect dyan. At by the way, ito trusted agent ito. Opo. Dahil ito'y mananampalataya din. At of course, binabata din natin si Brother Norman Sagudnillo. Okay, isa rin itong hipag at tumutulong sa gawain sa ating Panginoon. At of course, andyan din si Jen, Opo, Jen Cortez Salda. Yan naman at isa rin na tumutulong sa atin sa mga gawain at meron siyang negosyo diyan sa may Takay. Opo. Ang kanyang negosyo ay mga laundry and mga laundry gasol. and gasol. Wala na ba kayong gasol? Naghahanap ba kayo ng mura? Ayan. So, kontakin nyo na itong si Madam Jenny Cortez. Ang pangalan ng kanyang negosyo ay Win LPG. Yes, win. Walang katalo-talo, win eh. Doon panalo ko na agad. Panalo ka ng LPG. Siguro baka iloob ni Lord yun ang ipapremyo natin LPG malupit. Pabigat yun. Magbubuhat pa yung mananalo kung sakasakali ayan. Pwede paripilan. Oo, paripilan. Tingnan pa nga natin yung mga iba pang baka hindi ko nakikita yung ibang watching right now Opo. ayan. So binabati din natin ginigreet natin of course si Pastor JC naman Yes, opo. Kumusta po ang iyong construction company? Ang pangalan ng kanyang construction company ay JC JC Construction. JC
company construction o something like that, ano. Pero again, ilalagay ko yung link doon sa YouTube channel natin. May channel tayo, Usapang Biblia, sa YouTube din. Okay, at sino pa ba? Si Doc Ritos. Ayan, at si Doktora Maria Ritos. Yan din ang mga masisipag na mga manggagawa at tumutulong din sa atin sa ministry. At of course, huwag natin kalimutan yung mga masisipag din mga manggagawa natin dito sa church, kagaya ng nila Ate Mary Ann. Yes, opo. Ayan, ano? Good morning, Ate Mary Ann. Na ngayon ay Namamahinga. grabe ka naman sa namamahinga. Nagpapahinga lang. Papahinga. Nakakatakot pag namamahinga na Mga team. at of course si Ate Maricor, ayan din, malaki-laki na ang kanyang baby girl, kamukhang kamukha ng kanyang papa. Mga worship team. Si Kuya Mark Valdez, of course, ayan ang worship team natin. Diyan si Joy or kung hindi Joy, ano ba yung buong pangalan niya na? Joy Mary Joyce. Oh, yan, Mary Joyce Galigues. Yes. Ayan, at of course nandiyan si Risa, Solweta, andyan din si Mara. Oo. At sino pa ba? Si Ashley, si Pong. Si Ashley, sila Pong, sila Rogel. Exen. Rogel ba o Rogelio? Rogelio na lang. Exen. At si Kuya Exen. Yan. Yan yung mga masisipag natin. Idagdag mo, baka may nakalimut si Ate Rhea, of course. Yan. Ito na. Si Rhea Balidio. Ayan ang mga Tsaka masigasig na naglilinis din ng mga ay si Nanay Mila naman. Si Ate Maricel, yan yung mga uma-assist sa paglilinis sa church. Itong nakaraang Thanksgiving natin ay talagang nasubok na naman itong mga masisipag nating manggagawa. Yes. Praise be the Lord. May the joy of the Lord ay mapulfill sa inyong pagsuserve sa ating Panginoon. And of course, sa lahat na ng mga nagpapagamit sa Diyos, na dahil lahat ay may experience natin, itong kung tawagin natin ay joy in the Lord. Ayan. So, again, mahaba pa ang ating 9 minutes pa, Marami pa tayong pwedeng batiin at 10 minutes pa. Ikaw, baka may gusto kang idagdag, yung mga suki mo sa binatog. Ay, sige. Binabati ko yung mga ngayon, sana mapakinggan ng mga suki ko to Ayun, hindi lang yun ang purpose ko. Ang purpose ko yung makasuporta sila dito sa radio ministry. Maganda yan. Na mag-comment sila, magtanong sila na, hindi lang pala ang Gambina tugto nasa kundin pala. Usapang Bible na mga pogi. Buti ni-remind mo, actually, nagtumatanggap din po tayo ng mga question. Mga question about Bible o theological question. At of course, pwede po nating i-discuss yan. So, we also encourage na magtanong kayo kung meron kayong nais itanong yan. Sige, Kuya Alex, sino pa yung babatiin mo sa binatog? Saan ba yung mga nakarang suki mo? Yan. Binabati ko yung kung saan ako sa ngayon, kung saan ako rumurota dyan sa Megisad, dyan sa mga talyer dyan, sa motor shop. Diyan ako pumupunta, mga suki dyan na magagaling mag-ayos ng mga motor. Salamat po sa mga suki dyan. Okay. So, i-announce na rin natin yung upcoming event natin dito sa Jail Ministry. Thursday. So, Thursday yan dito sa may Baguio Female Jail. Magkakaroon tayo ng event dyan. Dahil meron tayong napatapos sa kanilang theological class at magbibigay tayo ng konting blessing dyan sa church sa jail pala. Ayan. So again, shout out kay Madam Warden Joy. Si Madam Joy ang ating warden dyan. Of course, dito rin kay Warden Peter Tip Apnan dito sa Bay Benguet Provincial Jail. Natin din silang binabati sa kanilang gaganapin na sabi dito, Pastor, pakiulit nga number nyo kanina. Thank you po. Nako. Sige, yung number mo, Kuya Alex, ibigay mo uli. Mamaya i-reply na lang po namin Madam Ryan Tor, pero meron na po ang nakasagot
Hindi namin alam kung ikaw ba yung nakasagot doon, pero yung Edna pangalan niya Edna eh. no? Edna Tinong taga Silan, Trinidad. Oo, meron na po. Bawi po kayo sa susunod, ano? Baka gusto lang kunin pagka sa mga ano, Oo, pastor. baka nga naman. Sa susunod para ready na. I-ganon na lang natin yung Okay, lagyan ng das. i-backlash natin, ano? Kasi ito palang number na ito ay ginagamit natin doon sa phone kaya hindi matatawagan. Ayan. Okay, so ano pa bang may by the way, we are also planning to revive our sports ministry. Meron tayong basketball ministry at chess ministry. Pagpapatournament tayo dito sa church around January ang target date natin para hindi na masyadong busy at umabot doon sa bakasyon ng mga estudyante. Okay? So magkakaroon tayo dyan ng pa-tournament at to inform also our viewers na meron tayong chess ministry para sa mga bata. Tayo libreng nagtuturo dyan, yung mga chess enthusiasts dyan, ano, ay pwede pong mag-member dito sa ating chess club dito sa may sa church din yan, sa The Love of Yeshua. At yung interested kayo ay pwede kayong mag-connect sa amin o contact nyo lang yung number na nandyan. So, ano yan? So, ano pa ba ang pwede natin? 5 minutes na lang tayo, kapatid. It's Mm-hmm. babay na limutan natin. Ikaw, baka may nakalimutan. Utang mo. Baka may utang. Hindi mo nababayaran pa. Pastor, takot ako sa utang eh. Takot ko ba sa utang? Mabuti yan. Mahirap may Kaya nga sakit sabi sa nga, ulo. sa pinag-aaralan natin dito, contentment. Yan. Contentment. Tama. Spell contentment. Spell contentment. Kontento na lang. Contento. Pero huwag tayo makontento tulad nung sa please nyo na ay dito na lang. Gagawa tayo. Ay, oo. Tama. Ang tawag dyan, complacency. Complacency. Tamad, kontento. Complacency. Alam mo yung complacency? Yung ginagawa pambunot ng ipin yan. Makontento ka na lang bang nakaupo? Hindi ganon. Yan. So, I think doon na talaga ang ating pagtatapos. At again, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating usapang Biblia sa radio program dito sa RPN. At don't forget to like, share, at sa susunod ay para mas makapag-update kami, ma-notify kayo kapag we are live na on air. Opo. At para makahabol doon sa doon sa question and answer. Okay. Katukin natin yung mga sponsor natin. Sabi nila, ba't naman isa lang yung nananalo? Pwede bang gawin kahit dalawa? Di ba? Gawin mo ng 500, sasabihin. Baka sabihin 500, ha? Pag-pray natin yan, God's willing pa rin. Okay, so ano pa ba? Pwede nating habol. Ayun, so sa bilang pagtatapos, tulad po ng lagi po naming paalala, uminom ng inuming tubig. Yes. Ng tamang dami ng inuming tubig. At matulog ng tama sa oras para sa mas masaya at mas magandang buhay, kalusugan. At again, ito po ang inyong mga makukulit na host dito sa Usapang Biblia, si Brother Alex. Yes, At Pastor. ang inyong lingkod, Pastor Ramil. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Pastor, last, para